So, ayan nga guys, nabash na naman tayo. Dito naman sa Timba Nokma Serye. Yes! Lagi na lang may issue. Ayaw niyo akong tantanan. Charis. So, ayan, going back. Ayan, di ko naman kayo masisisi na binash nyo ako kasi kahit naman ako, hindi talaga ako maglalagay ng manok na kakainin namin dyan sa timba. And okay lang na binash nyo ako, okay lang naman yan, naiintindihan ko naman kayo. Ayan, pero kala nyo din yung ginagawang ano yan, no? Charis, yung mga timbang ganyan, sayang kasi. Alam nyo ba, pag may timba kami ganyan, pinapamigay namin, hinihingi ng ibang staff kasi sayang. Pwede siyang gawing timba, ganun. So anyway, eto, papakita ko sa inyo. Sa mga dami nyo na agad nasabi sa akin, read nyo to. So, chinat ko sila. Sabi ko, ipicturean agad yung mga manok, pang post nga, na baka naman may planggana na maayos dun ilagay na malaki. At nababash ako sa timba nyo. Wag din sa sahig. So, ayan. Sinabihan ko talaga sila ng ganyan. Chinat ko sila. Sa GC ng mga staff ko yan. And going back guys, alam nyo ba kasi yung nagkakatay po or nung Nokma na dress na yan is isa pong mangyan. Yes, tama. Yung staff ko na Bernie ang pangalan na no read, no write. Yes, meron po tayong staff na ganun. And napakasipag nun. As in, wala naman ako masasabi. Masipag talaga siya. And isa siyang caretaker dati ng resort namin sa Tagaytay. Na which is nalipat doon sa hotel namin kasi nga masipag talaga siya. And pinaltan ko siya ng ibang caretaker doon sa resort. So, going back, wala siyang cellphone nun. As in, walang cellphone. Ako yung nagbigay ng cellphone sa kanya kasi nga, hindi rin niya alam kung paano. Pero kailangan ko kasi mag-up ng update sa mga resort, like picturean ko nalilinis nila, ganyan. Kasi nga talagang cleanliness is the key talaga ako. Ayan, basahin nyo ha. So, sabi ko, make sure na malinis, walang kalat. And lagi nyo iniisip na ako yung makalat. Pero in fact, gusto ko talaga lang laging laging malinis. Kaso nga lang, di talaga ako pala utos. Alam niyo, pag kumakain nga ako, ang nauutos ko lang ate-ate pa ay but ng ketchup. Ganun lang. Pero yung, maglinis ka nga, magpalit ka nga ng ganito, magganyan ka nga, hugasan mo yung, linisan mo yung inidoro. Hindi kasi ako talaga pala ganun. Like, parang ayoko silang utusan. Gusto ko lang sila magkusa, kung kukusahin nila, di go. Napansin nyo ba? Siguro kasi, yung ibang mga nakikita nyo na laging malinis yung bahay, presentable, talagang medyo stricto sila. Like, ako kasi talaga, hindi ako ganun. As in, tas nung minsan, sabi ko, ang gulo ng bahay. Nung tandaan nyo, nag-general cleaning ako, guys. Sabi ko, ang gulo ng bahay. Sabi ko, gano'n. Tapos sabi sa akin, sumagot pa sa akin si ate. Sabi niya, ma'am, okay lang yan. Kasi maraming bata dito sa bahay. Ang malungkot ka kapag ka walang kalat, ibig sabihin matamlay ang bata. Like, yung pa yung sabi sa akin ni ate, like, okay, oh, parang wala, chill lang kasi talaga akong tao. Napakagaan ko lang kasama, sa totoo lang. Kaya yung mga staff namin, tuwan-tuwa din talaga sa akin. And, ayan, yung sinasabi ko nga namang yan, Bernie ang pangalan niya, na no read, no write is, meron nangyaring ganito. Doon sa pinag-caretakeran niya, doon sa Ar Palacio, matatawa ka naman talaga sa nangyari. Kasi nga, merong akong staff na hindi pala matatawa, malulungkot ka pala. Kasi may staff ako na pinagkatiwalaan ko talaga ng bongga. As in, alam nyo na yon. Basta hindi ko na lang babanggitin kung sino. And talagang minahal na parang parte ng pamilya. Lalaki siya, ayan. So ngayon yung staff ko na yun guys, is nakakalungkot. Dahil binenta pala yung mga gamit ko dun sa resort para ipang ganon. Ayun, alam nyo na yun. So anong nangyari guys? Dahil nga caretaker dun si Bernie, yung staff ko na yun, na pinasok lang sa akin ng kapwa niya, katrabaho. So, anong nangyari nga nun, dun sa mismong pinag-caretakeran niya, anong nangyari, yung mga gamit namin doon, pinagbebenta ng staff ko nga na dalawa na naggaganon. So, yun nga yung pinanggaganon nila. Nakiusap na lang sila sa akin na wag ko na raw sila ipakulong. Kasi nga kahit may CCTV na pwede ipakulong, ganyan. Nagmakaawa na, aalis na lang daw sila, wag ko na raw sila ipakulong. So, hinayaan ko sila kasi nga may pinagsamahan naman kami ng mga staff ko na yun. So, going back, isa sa nakuha nila is microwave. And sabi nga ni Bernie nung mangya na tinutukoy ko is TV daw yung ninakaw. TV daw yung kinuha. Na nung pagtingin namin, nandun pa yung TV, yung microwave yung nawawala. Akala niya yung microwave is yung TV. And merong isa pang instance na, ano yon? Ayun, may nawawala din na isa pang gamit. Nasabi niya, refrigerator daw yung isa pang kinuha na binenta. Napagtingin ko, naandun naman yung refrigerator, ano ba yung nawala? Ang nawala is yung water dispenser. So, meaning, hindi niya rin talaga alam yung mga nangyayari masyado, kung anong tawag doon, anong ganyan, and yung cellphone nga, hindi niya alam kung paano pindot-pindutin, tinuruan din siya. Pero ngayon, marunong na siya. Kasi nakakapag-type-type na doon, ganyan, nakakatuwa. And pinasok lang kasi din yun ng isa naming staff na electrician before na naalis na din, na mabait nga daw at masipag, kaya tinanggap ko.
And syempre, minimum sahod, libre pakain, tirag, oryente, ganyan. Mabait naman talaga at masipag. And going back, ayan, siya yung naglagay dyan. Siya yung naglagay dyan. And sabi ko nga sa kanila, baka naman may maganda-gandang planggana. Pero hindi ko rin naman sila sinita or pinagalitan kasi nga hindi naman ako ganun. So, iniintindi ko pa rin ang bawat pangyayari sa bawat nangyayari. And ito nga yung una yata namin tong benta ng dress no kuma. Kaya naman talagang proud na proud ako na na-post ko talaga kahit dyan nakalagay. Ayan, so, hindi ako yung nagsabi na dyan nila ilagay ha. At hindi rin naman ako yung laging nandun para utusan sila or i-guide sila. Hindi nga rin ako pala utos. So, anong nangyari? Dyan nila nilagay. And sa isang tao na nasanay sa, di ko nga alam kung yung mangyan ata is parang nasa bundok. Parang dun yata daw siya sa bundok. Tapos wala nga daw atang kuryente dun sa kanila. Parang gano'n. So, syempre, para sa kanya, bongga na yan. Kumbaga, hindi niya yun sasabihin na kailangan pampasosyalin, ganyan. Gusto ko sana maintindihan nyo yung bagay na yun, na iintindihin natin talaga yung bawat sitwasyon na nangyayari. Like, ito, yung pinaglagyan niya, kasi tingnan nyo, minsan, siguro sa lugar nila, walang ganyan, walang ano. Parang nga, di ba, yun, hindi nga niya, basta, ayun. So, ayun, intindihin na lang natin. And hindi naman yan sasabihin na ako yung nag-utos or what. Kasi, alam nyo, kahit mukha akong sinasabihan nyo ng ganyan-ganyan dahil nga ang kalat lagi ng bahay, parang ang ganyan. Hindi kasi ako pala utos, guys. May isang time na, nakwento ko na ba? Nakwento ko na ba? Ulitin ko na lang ha. May isang time nga na sabi ko, ang kalat kasi nagpa-general cleaning ako. Kasi nga lagi lang ako sa kwarto nagsiselfone, nagpo-promote, nagbi-business, ganyan, may kausap. So, anong nangyari is paglabas ko, nagpa-general cleaning ako, lipat mo to dito, lipat to dito, lipat to dito. Ganyan ako. Pag nag-utos ako, sobrang sinapian na kasipagan, ganun ako. So, ngayon, sabi ko, ang kalat. Tapos ang sagot lang sa akin ng isang yaya ng anak ko, Ma'am, ganyan talaga. Kasi kapag maraming bata, ibig sabihin makalat, masaya. Pag walang kalat, ibig sabihin may sakit ang bata. Anong gusto mo like? Parang okay na lang ako ganyan. So, ayun nga, which is true din naman talaga. And pag may kalat talaga, and lalo sa kagaya kasi namin, na talaga namang mayat-maya nag-check out, kada ganun sa, alam nyo ba guys, yung mga paninda ko dun sa Armansion Tagaytay Resort, yung second floor, gamit lahat namin yun. And habang pinipicturean and video ko sila, sabi ko, ang dami ko talaga mga perang nasayang, kakabili ng mga bagay na walang kwenta. Like, parang, binili ko to dati. Parang ganyan. So, kaya talaga ang dami namin kalat sa bahay. And yung gym nga dun sa Tagaytay, nilipat namin dito sa Laguna, yung mga gamit, para sabi ko, yung gym doon, gawin namin tambakan. Kasi yung maleta namin, napakarami naming maleta, pero hindi kasi ang laman. Yung mga maleta namin, nakahanay po doon sa second floor, papasok ng kwarto. Like, sabi ko, dami talaga natin maleta. Kasi bili ako ng bili ng maleta. Yun, mga lagay na pag nag-abroad kami, ganyan. So, ayun. Ayun yung dahilan. Kasi ako pala utos. Iniintay ko sila maglinis ng, inuutos ko nga lang penging ketchup. Yun lang talagang naaalala kong lagi kong inuutos. Kasi, ultimo pagluluto akong gumagawa. Ultimo minsan, nakikiwalis map din ako kahit tanongin yung mga staff ko. Ayan. Tapos, minsan, nung masakit ulo ni ate din, nahihilo siya. Ako rin yung nag-massage siya kanya. Talagang hindi ako, guys, yung sabi nga nila, be a leader, not a boss. So, ako talaga ganun. Dati sa Only Wings restaurant ko, ako naghuhugas, nagsaserve sa customer, nagmamap, nagwawalis, nag-flavor ng manok, nagluluto. Alam ko lahat yung gawin. Sa spa naman, may spa ako nakikimassage sa customer, nagpuput spa, nag-hair, marunong ako maggupit. Lahat alam ko rin gawin kasi sabi nga, be a leader, not a boss. Yun nga paniniwala ko. Kaya, kahit na nagpapasahod tayo ng 1 million mahigit na cash tuwing month, sa dami natin ng tauhan, hindi talaga ako, mamaya may popost ako ng CCTV ha. Panoorin nyo kung paano ako naglinis or nag-ayos ng damitan ko kagabi. Mawiwindang talaga kayo na. Which is, hindi ko kasi yung mga napopost sa social media. Kung gaano ako pag sinapian ako ng kasipagan, talagang makikita nyo sobrang sipag ko talaga. Sobra. So, ayan. Mapakita ko sa inyo. Watch nyo na lang. So, ayun nga, yung stuff ko yun yung may gawa niyan. Pero hindi ko naman siya sinigawan or sinabihan. Nabasya ko dahil sa pinost ko, dahil yung timba mo. Ayan, so natawa lang din ako, kita nyo naman. Ito yung chat ko, ulitin ko. Ayan, sabi ko nga, tapos pick pang post. Baka naman may plangga na maayos dun, lagay na malaki at nababasya ko sa timba nyo. Ayan, so, happy-happy lang kasi talaga tayo lagi. Talagang ayoko nung toxic. Kahit sa relasyon namin mag-asawa, di kami nagsigawan, nag-aaway, nagbumurhan. Ayoko nung parang simpleng bagay na ganyan palalakihin ko pa na, bakit yung nilagay doon? Ayoko nang ganun. So, ayun lang. Napaka-chill ko lang na tao. Talagang lagi lang akong palatawa. Talagang ganun. So, ayun. Sabi ko nga, habulin talaga ako ng issue. Buwan-buwan. Kahit talagang umiiwas ako, mag-post lang ako ganyan, issue. Gumanto lang ako, issue. Ayan, mag-check out na kayo para naman may pakinabang kayo. Ayan, maganda to guys yung lotion natin. Buy one, take one na siya. For face and body, SPF 50 na rin siya. Ayan, tapos
10 times instant whitening for face and body. SPF 50 pa siya. May glutathione na nakakaputi, collagen na nakaka-fresh and younger looking, meron oral sun, alpha-arbutin na niacin na nakakaputi ng mga uneven skin tone. So, check out na. Buy one, take one to 250 ml lang isa half. Bata, buntis, lactating, pwede. Check out na.